Kamusta mga sir, mga ma'am? Shield here. And for today's video ay i-unbox lang natin itong bago nating camera na Insta360 Go 3S. And by the way, this is not a review dahil hindi pa natin siya natetesting. So i-unbox lang natin siya and siguro sasabihin lang natin kung bakit natin siya binili. So start na tayo. Actually, nabuksan na to sa shop. Pinost ko to sa Facebook page. Ayan. Wala na yung plastic niya sa likod para lang matest kung working or hindi since sa MOA pa natin to binili. So sa box, ang pinili pala natin is yung 128 gig. So meron siyang 64 gig and 128 gig. So yung storage niya is internal. So hindi mo na kailangan ng memory card para magamit tong Insta360 Go. So ayan, kita nyo naman 4K. So capable siya ng 4K recording. Tapos, ito talaga yung naging pinakahabol ko sa kanya. Yung weight niya, which is 39 grams lang. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Tapos, meron na rin siya mga kasamang accessories para sa mga ganitong mounts. Tapos, ito yung nasa loob ng box niya. Yung Insta360 Go 3S na camera mismo. Action pad, charging cable, lens guard, magnet pendant, easy clip, pivot stand, tapos yung guide and warranty card. So, buksan na natin. So, dito, ang laman niya is yung charging cable niya. Type-C. Ayan, Type-C siya. Tabi lang natin. Meron naman tayo mga Type-C na charger. Then, sa kabila ay papers. So, manuals. Meron ding sticker. Warranty card. What to knows. Guidelines. So, mamaya na natin ito babasahin. Gilid muna natin. Then, ito na yung mismong unit. So, tanggalin lang natin yung cover. Yan. Then, ito na yung unit. So, may mga plastics pa siya. So, yung pagtanggal ng camera is ipapress nyo lang to. Then, hila ng camera. Yan. Dahil meron yung clip doon. Ayan, yung clip na yan. Yan yung nag-hold pero magnetic to. Itong area na to. I think pati to. Hindi ko pa talaga na siya natetesting pero tingin, ang tanda ko is magnetic din tong sides na to. Balik muna natin. Ayan o. Tapos, ayan, may lens guard siya. Hindi na natin gagalawin yung lens guard. Then, napi-flip yung screen. Ayan. So, pwede siyang ganyan, kung trip nyo ganyan, then pwede rin sagad. Ayan. So, sa pagbalik, ganun lang din. Ayan. Tabi muna natin to, tignan muna natin yung accessories. So, ito yung unang accessories which is yung pendant. Ayan. So, pwede nyo to ilagay sa loob ng damit, then didikit nyo lang yung camera para yun na yung mag-hold sa kanya. So, nakapasok din yung tali. Yan. Kunin natin yung camera. Actually, medyo matigas siya gawa nung sa magnet niya. Tapos, paglalapitin nyo lang hanggang dumikit yung sa magnet na part. Yan. Then, pwede rin siyang pa-portrait. Ayan. So, iikot nyo lang yung camera. Depende sa angulo na gusto nyo. Kung landscape or portrait. Then, ito. Yung sticky pad niya. Tapos, connected yan dito sa mount na to. So, itong mount na to, pwede siyang iikot-ikot. Depende sa angulo. Tapos, ito ay kinakabit dito. Tapos, pag nakabit nyo na, tatanggalin nyo to. Itong papel na to, para pwede siyang idikit ng ganyan.
kung saan area nyo gusto nyo idikit. Tapos, kapag tatanggalin nyo na, tapos itatabi nyo, ito naman yung gagamitin yung cover. Tapos, lilinisin nyo lang to after gamitin para pwede pa raw i-reuse. Pero, personally, hindi ko pa siya nakikita ang gagamitin ko. Kaya, itatabi ko lang muna. And meron din tayo dito ang Insta360 X3. So, gusto ko lang i-test kung same lang yung thread pattern nito. Okay, pasok naman. Then, ito naman, tignan natin kung pasok dito sa invisible stick. Okay, pasok din. And ito na yung reason kung bakit ko to binili. So, ang habol ko talaga is yung mount para sa sombrero. So, kabit lang natin. Ayan, ganyan siya. Tapos, pilid lang natin to. Ayan, pwede nyo siyang i-tilt. Depende sa gusto nyo. Tapos, lagay natin yung camera. Ayan. So, ganyan yung magiging setup natin kapag sa mga driving na POV. Yun yung reason kaya ginusto kong bilhin to. Kasi ang dati kong setup ay yung GoPro. Ito yung dati kong setup. Ayan, GoPro. Na naka-clip din. Pero ang problem ko kasi dito, since medyo malaki to, kumpara dito, ayan, pagkumpara nyo yung laki nila, medyo limited yung anggulo na gagawa ko dito kasi humaharang sa paningin ko kapag mali yung anggulo. Plus, mas mabigat din siya. I think yung GoPro na to, which is yung GoPro Hero 9, yung meron ng display dito, nasa 150 grams. Pero ito ay 39 grams lang. Tapos ito may screw pa. So, medyo mabigat to sa ulo, lalo kapag malayo ang biyahe. Another thing, kaya ako mas nagustuhan yung ganitong setup dito is, ang problem ko dito, minsan mali yung angulo ko, nalalaman ko na lang kapag nag-e-edit na ako. Tapos meron ako actually mga videos na hindi na pinost dahil walang kwenta yung angulo. As in, walang makikita. Dito, ang advantage nito, makikita ko real time dito. Pwede kong, habang suot ko yung sombrero, pwede kong i-check dito sa screen nito kung okay ba yung angulo. Though dito, pwede nyo naman to i-connect sa phone para ma-check yung angulo before mag-start. Pero during recording kasi, hindi nyo na pwede i-check sa phone kung paano yung angulo niya. So, yun talaga yung reason kung bakit ko tinarget magkaroon nitong Instago 3S. Actually, medyo matagal na. Medyo naghihintay lang ako ng medyo malaking discount. Kaso, may lakad tayo next week and ang discount lang ngayon ay 10%. So, grinab ko na yun. Gawan natin ng review next time or gawan natin ng video kung ano dapat nyong unahin kung may plan kayo. Kung X3 or X4 na yung latest ngayon or yung Instago. Bago pala natin i-end yung video, pakita lang natin sa inyo. Buhayin natin tong action pod niya. Ayan. So, ayan ako. Gamit yung phone ko na pang record. So, di ba, real time. Nakikita kung ano yung nakikita ng camera. Another advantage pa pala para sa akin is yung hindi mo na kailangan bumili ng mga accessories para magamit siya. For example, dito sa GoPro natin and sa Insta360 X3, kailangan pa parehas ng memory card, which is yung memory card na sa 1K plus. Then, depende sa storage. Pero dito, since built-in na yung storage, hindi nyo na kailangan bumili ng memory card. Another thing is kasama na yung mga accessories pag binili.
For example ulit, dito sa X3, pag bumili kayong X3, kailangan nyo pang bumili ng invisible stick para mapagana siya na parang drone. Since hiwalay ang presyo nito. Meron namang mga package na magkasama na sila, pero ganun din, mas mura yung ito lang. Pero syempre, para at least ma-maximize yung use nito, at least meron ka dapat ng invisible stick. Versus naman sa GoPro, tong mount na to, binili ko pa to sa Shopee. So, hiwalay na gastos. Tapos, itong screw, yung ganito, mahal to eh. Actually, mahal to, parang mga 50 something to, yung huli akong bumili, nung nabasagan ako. Ayun. So, unlike dito sa Instago, halos ready to use na siya. Actually, ready to use na siya. Wala na kayong kailangan bilhin, unless na lang kung gusto niyo ng ibang accessories like tempered, ganyan. Pwede kayong bumili ganon. Pero ako, hinayaan ko na muna siyang ganyan. So, yun lang. Actually, hindi ko pa siya, ngayon ko pa lang siya ite-testing. Siyempre, kailangan ko siyang paglaruan bago yung trip namin. Tingnan na natin kung ano magiging result. Hanggang dito na lang muna. In-unbox lang natin. Tapos, sinet up. Tapos, konting comparison and reason kung bakit ko to binili. Kalimutan kong isingit. Ito, kinakabit siya dito sa ilalim. Ayan, para may clip. Ayan. May magnet din siya. So, hintayin nyo lang na maramdaman nyo yung magnet. Tapos, kakabit na yung clip. Ayan. Tapos, pagtanggal, press nyo lang to, pabilaan. Then, hila. Kasi may magnet pa yan. Ayan. Isa pa palang pahabol. So, itong clip na to, pwede nyo rin pala siya ilagay dito sa pendant. So, magnetic naman yan. Yan. Tapos, yan. Kung gusto nyo, for example, nakalagay sa damit nyo, pwede nyo i-angulo yung kuwa pababa or pataas. Kung naka-portrait naman, so, ikot nyo lang yan. Ang galaw lang is left or right ang dating. Yan. So, yun lang. Peace.